Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga uri ng text na dapat mong malaman at gawin para mas lalong mahumaling sa iyo ang lalaki at hindi ka iiwanan. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, ito yung huwag kang mag-double text. Okay? Ito yung madalas na nangyayari o ginagawa na kapag tinext mo ng una at hindi nagre-reply, uulitin mo na naman. Ifa-follow up mo siya. Huwag mong gawin yan. Yan ay pagpapakita na ikaw ay desperada, na nagpapakita ka na sobrang nakukumaling ka sa kanya. Alam mo, ang ganyang ginagawa mo, mas lalong mapapalayo yung loob niya sa iyo. Alam mo, ang tao, kapag alam nila na habol ka sa kanila, doon din sila lumalayo. Nawawala na yung thrill, nawawala na yung excitement na nararamdaman nila kasi ikaw mismo ang habol na habol. Okay? Yan ang psychology sa ganyang nangyayari. Kaya never kang magpapakita or magpapahalata na sobrang gustong-gusto mo ang isang tao. Magbigay ka ng reservations, okay? Kaya pagdating sa text, tama na yung isa. Kapag hindi ka ni-replyan, huwag ka nang mag-follow up, okay? So, ayan po ang number 1. Number 2, i-match mo ang kanyang energy or tapatan mo lang kung ano yung ginagawa or ipinapakita niya sa iyo, okay? Kung ano yung trato niya sa iyo, ganun lang din ang ipakita mong pagtrato sa kanya. Kung tinetext mo siya, tapos yung mga sagot lang niya ay napakataman, walang kakwenta-kwentang mga text, huwag kang magpakita na ikaw ay sobrang interesado. Example na lang, nagme-message ka sa kanya ng makahaba, ng mga sweet na messages, tapos ang sagot lang niya is LOL, LOL, or okay, mga ganong mga text. Nakakawalang gana yon. Ibig lang sabihin nun, hindi siya interesado sa iyo. Okay? Ang tao na mutual ang feelings, doon pa lang sa kanyang reply or mensahe, makikita mo agad doon kapag meron din siyang gusto sa iyo. Kapag wala, ganyan talaga ang marireceive mong mga messages mula sa kanya. Yung mga text na walang mga kakwenta-kwenta. Para match, ganun ang gawin mo rin. Okay? Kung ano yung turing niya sa'yo, hanggang doon lang din ang ipakita mo sa kanya. Okay? Number 2. Number 3, eto yung huwag kang magiging parang robot or bot sa pagme-message. Ito yung mga text na wala ring kakwenta-kwenta, di ba? Na nakakasawa na paulit-ulit na lang. Walang effort, hindi pinag-iisipan. Ito yung mga examples, di ba? Yung porket umaga na, good morning, yung mga ganon. Or sa hapon, good evening, good night, hello. Ang mga ganyang mga text, walang dating yan. Yan yung mga hindi nag-iisip na text. Walang dating, walang kwenta, nakakasawa. Di ba? Kapag ganyan ang na-receive mong text, parang nakakatamad replyan unless na talagang gustong-gusto mo yung tao na yon. Siguro magre-reply ka. Pero kapag hindi pa naman, or nanliligaw pa lang, nagpapa-impress pa lang ang tao na yon, at ganun ang kanyang mga message, parang copy-paste lang, walang effort, wala yun, nakakadismaya yun, walang dating. So sa halip na ganun ang mga text mo, pwede mo namang baguhin. Mag-isip ka ng mga text na may kwento, na funny, may dating. Pag-isipan mo yung mga messages mo, kahit napakabihira kang mag-message, kung talaga namang ang mga text mo ay tumatama sa kanya, mas maganda pa yon kaysa yung mga nagme-message ka ng mga ganon na walang kwenta, walang kadating-dating, walang kalatoy-latoy.
hindi magkakaroon ng interest yung makaka-receive niyan, nakakatamad replyan. Number 3, number 4, bitinin mo siya paminsan-minsan. So, ito yung huwag kang agad-agad magre-reply. Kung dati ay talaga namang ipinapakita mo na sobrang interesado ka, na talagang inaabangan mo yung kanyang mga text. Kapag nandyan, na-receive mo, agad-agad kang nagre-reply, ang bilis-bilis mo. Ngayon, huwag mo nang gawin yan. Kasi kapag ganun lagi ang setup at nangyayari, nakukumay. Kasi ang feeling niya ay habol na habol ka, gustong-gusto mo siya, ganun yun. Kaya ang mangyayari is magiging kampante yan, magiging relax. Dahil alam naman niya na talagang gustong-gusto mo siya. So ang gawin mo ngayon, huwag kang agad-agad mag-reply. Magpalipas ka ng ilang oras. Alam mo kapag ganoon, mapapaisip yun. At kapag hindi ka agad nagre-reply, i-check ka niya. Titignan niya yung iyong SOCMED kung kailan ka ba huling nag-check-in, kailan ka huling nag-update. So yung interest niya sa iyo ay mas lalong lumalalim, okay? May something na nag-trigger sa kanya para mas lalong maging interested siya. Kaysa naman yung nararamdaman niya at nakikita niya na lagi kang available, nako, na lagi kang nag-aantay sa kanya, nako, siya mismo ay magsasawa kapag ganoon. Magiging kampante, relax. So, huwag mong gawin yan. Number 4. Number 5, eto, yung keep it playful. Dapat yung mga text mo ay talagang interesting. Talagang pinag-iisipan mo rin, okay? Kahit paisa-isa lang ang text mo, kung talaga namang ang makakabasa nun ay mapapangiti, mapapatawa mo siya, maiintriga siya, recommended ang ganung mga text. Dapat ganyan ang gagawin mo. Hindi yung mga text na kapag binasa mo ay maiinis ka pa. Yung dating na parang nag-i-interview ka sa isang trabaho, ganon, or literal na parang kang nagtatanong, tapos nag-e-expect ka ng sagot, ang sama ng ganong mga text, di ba? Wala na bang ibang maisip na sasabihin? Kaya sa mga text ngayon, dapat nag-i-innovate ka rin. Talagang nag-iisip ka. Kahit pa isa-isa lang ang text mo, kung talaga namang interesting ang laman ng text mo, yun ang mas mahalaga. Okay? Talagang kapag nabasa ng pinadalhan mo ng message na yan, ay magiging interested siya sa iyo. Dahil talaga namang tumatama sa kanya yung mga messages mo. Alam mo, wala yan sa quantity ng mga text mo. Nasa quality ng mga pinapadala mong mensahe. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 6, know when to walk away. So, ito na yung alam mo na kung ano ang sitwasyon, kung worth it ba na i-message mo siya. Okay? Kasi kung ikaw lang ang may interest, sigurado na on the other end, wala kang makikitang magandang reply yan. Kaya ang dating ikaw lang ang may gusto. Ikaw yung habol na habol. Ikaw yung laging nagme-message. Pero on the other end ay hindi siya nagme-message, hindi siya nagre-reply. Kapag ganoon, huwag ka nang magpilit. Okay? Ika nga, walk away. Magising ka na sa katotohanan. Umalis ka na dyan. Hindi siya yung para sa iyo. Huwag ka nang magpilit. Okay? Number 6. So, ayan po ang ilang mga uri ng text or diskarte sa pagme-message sa isang tao or individual na you are romantically interested. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.